Yon, ito na naman tayo mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito'y tungkol na naman kay Epifanio Labrador o sa totoong buhay, Richard Palacio. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito na yung patunay na talagang supot itong si Panyong, mga kababayan. Ito na yung patunay na sobrang sinungaling. Ubod ng sinungaling itong si Epifanio Labrador. Ubod ng kayabangan, mga kababayan. Kung maalala ninyo, nung may upload video ito sa kanyang YouTube channel, ayon sa kanya, hindi daw siya natatakot sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kahit kasuhan pa siya ng 1 milyon ng kaso, kaya daw harapin ng kanyang abogado. O ngayon, Epifanio, ito na, pinatawag ka na. May kaso ka na. May dumating ba na Epifanio Labrador para harapin yung isinampang kaso laban sa kanya ng isa sa mga membro ng Iglesia ni Cristo? May abogado ba na nagpakita, na nagpakilala na ako ay abogado ni Epifanio Labrador at ako yung kinausap niya noon nung sinabi niya sa kanyang vlog, sa kanyang upload video na may kinausap na siyang abogado? Ako yun. Diba mga kababayan? Kaya sabi ko, sobrang sinungaling ito. Sobrang yabang nito. Kung mas may sinungaling pa kay Satanas. Yan na yung tao na yan, si Epifanio Labrador. Kaya yung mga uto-utong subscriber nitong si Epifanio Labrador, sabihin ko na sa inyo ha, mga tanga kayo. Mag-isip kayo kung ganitong klaseng tao ba ang inyong pinapaniwalaan, ang inyong sinusuportahan. Siguro nga mga kababayan, talagang makikita din ang mga utak ng mga taga-suporta nitong si Epifanio Labrador. Hindi ba nila nahahalata? Hindi ba nila napapansin sa pananalita, nabubulol tuloy ako, sa pananalita pa lang nitong si Epifanio Labrador ay wala nang kahit isa man lang na totoo. Sa 10 sinasabi nitong si Epifanio Labrador, 100 yung kasinungalingan, mga kababayan. O mga subscriber na oto-oto ni Panyong, ito na yung patunay na sobrang duwag. Bumahag ang buntot ni Epifanio Labrador, hindi siya humarap. Pinatawag na siya ng Caloocan prosecutor. Walang nagpakitang Epifanio Labrador. Walang nagpakita na abogado ni Epifanio Labrador. Ibig sabihin, puro lang yabang, puro lang kasinungalingan itong si Epifanio Labrador, mga kababayan. O ito yung patunay para baka sabihin ninyo na gumagawa tayo ng kwento. Ito, nagmula ito kay Tinig ng Karunungan. Itong video na ito, magpapasalamat tayo. Para sa kabuang video na ito, kung gusto niyo mapanood, bisitahin niyo ang YouTube channel ni Tinig ng Karunungan. Ito na, sabay-sabay natin itong, at huwag niyong kalimutan i-subscribe, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ako hindi ko natatakot eh. Kahit pagkasuhan ako ng 100 beses ng Iglesia ni Manalo, no? Kahit pa 1 milyon kaso pa. Hindi pa. Hindi ako natatakot yan. Bakit? Kaya harapin niya ng abogado. Ayun. Kaaga-aga, Epi ha, pinapatawa talaga ako ng linyahan mo eh. Di bale, magandang araw po mga kababayan, mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Kaaga-aga, ang almusal ko ay puro tawa. Kasi naalala ko yung linyahan na iyon ni Epi sa isang bahagi ng video niya na in-upload po dito sa YouTube. Ang sabi niya, batay sa napanood at napakinggan natin, kahit na kasuhan ako ng Iglesia ni Cristo ng 100 beses, o kahit na ng 1 milyong beses pa, hindi ako matatakot. Bakit daw?
kayang harapin niya ng abogado ko. Kaya pala, noong February 13, may isang representante, may alaga mong unggoy dyan sa gubat kung saan ka man naroroon, walang dumating sa City Prosecutor Office ng Caloocan. Bakit? Kasi mga kababayan, mga kapatid, para sa inyong kaalaman po akala siguro ni Epipanyo Labrador, hindi tayo kakagat sa hamon niya. Akala niya siguro hindi natin papatulan yung kanyang naging paninira, pangyuyurak sa atin, sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo, maging sa ating namamahala. Ngayon, may nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ang pangunahing gumugulong na proseso ng batas ay yung nandyan sa Caloocan. Kaya noong February 13, nag-set ng mediation yung City Prosecutor para pagharapin yung panig ni Epipanyo Labrador pati ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na naghain ng reklamo. Dumating nga doon sa City Prosecutor Office ang ating mga kapatid, mas maaga pa kaysa sa itinakdang oras, pero wala ni anino ni yung abogadong sinasabi niya na kayang humarap sa kaso, hindi nakita doon sa opisina. Nag-antay ng ilang oras yung ating kapatid, kasama yung legal team. Ni anino ni Labrador, hindi nakita. Asan ngayon yung sinasabi niyang abogado na kaya daw humarap? Talagang itong taong ito, lalo na patutunayan natin sa mga nasasaksihan nating realidad na bukod sa wala siyang kredibilidad dahil nga siya ay merong mapait na nakaraan, kasi sabi niya sa isang video niya nakapatay na daw siya, nakulong na daw siya. Tama. Tapos mayroon pa siyang qualified theft. Tama. Bukod Ano doon, kaso? Talagang delusional na at puro gawa-gawang kwento na lamang yung kanyang inirarasyon doon sa mga nauuto niyang taga-suporta niya. Yun, totoo yun. Ngayon, mula nang hindi nga natuloy yung mediation noong February 13 doon sa City Prosecutor Office ng Caloocan, nireschedule ngayon. Kahapon, February 20, isang araw ito mga kababayan ha. Itinakdang petsa ulit ng nasabing opisina para sa mediation. Alam niyo mga kababayan, mga kapatid, yung mediation, ang gagawin dyan, ang ginagawa dyan usually, paghaharapin yung dalawang panig. Yung nagre-reklamo at yung inirereklamo. Paghaharapin sila at merong namamagitan. Siyempre, mamamagitan doon for sure, abogado. Na ang abogadong yun, yung magmumula sa opisina ng prosecutor ng nasabing syudad. At doon sa mediation, pagkakausapin silang dalawa. At hanggat maaari, pagkakasunduin o di kaya kung tawagin ni aregluhan, sasabihin nga ng nagre-reklamo kung ano yung dapat gawin dun sa inirereklamo para marahil siguro mapatawad at hindi na ituloy yung kaso. Alam niyo, pagkakataon nga kay Epipanyo Labrador yung mediation na yan Di po ba? Kaso talagang nabahagang buntot. Bakit? Ako hindi ko natatakot Yun ang mga kababayan, talagang hindi talaga magpapakita yan. Puro lang naman talaga yabang yan Paano magpapakita yung isang wanted? Hindi pupunta yan dyan sa Caloocan Prosecutor Office. Pupunta yan si Epipanyo Labrador. Naku po mga kababayan, magpapaputol ako ng tainga kung magpapakita yan si Epipanyo Labrador. Dyan nga sa kanyang mga upload video todo nga takip sa kanyang pagmumuka. Kaya sinasabi ko na itong tao na ito ay puro lang yabang. Tingnan nyo mga kababayan. Ayon kay tinig ng karunungan, bumahag yung buntot. Talagang bahag na bahag yung buntot. Puro lang talaga salita yan. Sabihin niya, kahit kasuhan pa siya ng 1,000,000 bisis, kayang harapin ang kanyang mga abogado. Asan ngayon yung abogado mo? Naalala ko yan mga kababayan. Kasi may reaction video din akong ginawa niyan. Ayon sa kanya, hindi daw siya nakapag-vlog ng maaga. Kasi nga, pinuntahan daw, gumawa daw sila. Sila pala. Gumawa daw sila
ng hakbang para daw panangga mga kababayan, panangga sa mga kaso. Kinausap daw niya yung kanyang abogado. Kaya nga, ayon sa kanya, nagmayabang, kahit nakasuhan pa siya ng 1 milyong bisis, hindi siya natatakot. Pero isang kaso pa nga lang yan, ha. Pero ayon kay tinig ng karunungan, may kasong kakaharapin itong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay, Richard Palacio, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ibig sabihin, hindi lang dyan sa Caloocan. Baka nga dito sa amin, sa Bohol, napakarami Iglesia ni Cristo din dito. Baka mayroon ding nagsampa ng kaso laban sa hindot na yan. O paano yan, Panyong? Buong bansa, magkakaroon ka ng kaso ngayon. Saan ka ngayon magtatago? Saan ka ngayon tatakbo? Sasama ka na lang siguro kaya Dato Adlaw doon sa kulungan, ha, kasi na-aresto na si Dato Adlaw eh. Mga kasamahan ni Panyong yan, si Dato Adlaw. Ganon na ganon magsalita din yung si Dato Adlaw eh. Wala akong kinatatakutan, ipapadla ko kayong lahat. Ito naman si Panyong, hindi ako matatakot. Kahit sino pa kayo, mga ano kayo, mga ganito. Ang lakas mang magmura, ang lakas mang lait. Naku, hindi nga niya maipakita yung kanyang muka. Kasi nga hindi kaya-aya mga kababayan. Yun ang ano, Panyong. Hintayin mo, Panyong, na mismong ating mga kapulisan ang maghahanap sa'yo. Hindi na ikaw yung hintayin kung saan mang korte. Ang maghahanap sa'yo ay yung ating batas na. Mga otong subscriber, Epifanio Labrador, mga otak nyo dapat hugasan nyo naman kahit paano para naman matuto kayo. Yun ang ano mga kababayan, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo Shoutout tayo, hindi tayo nakapag-upload kahapon tungkol kay Panyong dahil may lakad tayo kahapon, medyo busy tayo. Shoutout tayo kay kay Alexander Dermonsida. Shoutout sa iyo, Alexander Monsida. Si Epifanio, pakawala ni Satanas yan, kaya hayaan na lang. Ang Diyos ang humatol sa kanya. Ang Diyos ang kinakalaban niya. Hindi niya alam. Yan, RIP na lang sa iyo, Panyong. Yan ang ayon kay Alexander yan. Shoutout na rin kay Will Dilio. Sinabihan na siya na tumigil na dahil di niya alam kung sino kinakalaban niya. Ayaw pa rin tumigil. Siya lang din ang nagpapahirap sa sarili niya. Pag di pa siya tumigil, kakapanira sa INC, malugmok lang siya. O yan Panyong malulugmok ka. Lugmok naman talaga na yan ngayon. Malulugmok pa talaga siya. O talagang lugmok na lugmok. Shoutout na rin kay Dilia Barbero. Mahilig magdrama kasi para kawaan siya. Pero gaba na yan. Gaba na dyan. Yan ang shoutout na rin kay Sadiwa Milin. Sadiwa Milin. Sadiwa Milin, shoutout Lasing lang yan. Lasing ka, Panyong. Shoutout na rin kay Sherman Rivera. Iyak ka rin kasi siniraan mo ang INC. Paparusahan ka ng Diyos. Yan ay talaga ang sinasabi ng mga nagkukuminto. Ang magpaparusa kay Epifanio, yung Panginoon. Kahit na maparusahan man siya dito sa atin, halimbawa ay talagang makulong yan. Makulong naman talaga yan. Pag nakulong yan, doon sa loob ng kulungan, paparusahan pa siya ng Panginoon. Baka kayong sakit niya, yung ubo ngayon, baka maging TB na yan. Yun, shoutout na rin kay Cory Basco. Tama na yung tawa. Cory Basco, shoutout Aywan ko sa damuhong na ito. Di nakita ang mali. Niya piling niya
Napakagaling niya bumira kahit tagpi-tagpi lang ang mga naririnig. Totoo talaga yan. Wala namang totoo sa mga sinasabi niya. Tagpi-tagpi talaga. Ayun sa kanya, sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, pero wala siyang ipinapakita, mga kababayan. Kahit malang yung nagsabi sa kanya. Kung may sulat man lang na ganito, ipapakita ni Cesar, ganito. Katulad nito, may nagkomento. Ipapakita natin. Yan ang komento ni ano. Yan, komento ni ano yan. Di makikita. Yan. Dapat ganyan ang pinapakita niya kahit na malabo. Pasensya na, malabo. Siya ba rin kaya kaya Efren Biton. Tama din, tawa mo na. Efren Biton, shout out baka mamalaria na. Baka malaria na nga. Shout out rin na kay Emmanuel Lagwilar. Emmanuel Aguilar pala. Emmanuel Aguilar, shout out. Supot nga daw yan si Labrading. Yan sabi ni Emmanuel. Supot ka daw. Baka kapitbahay rin to ni ni Richard Palacio. Shout out rin kay Romeo Robles. Konti na lang, ilang araw na lang, maninipa na to ng lata, masisira na ulo nito. Talaga, hindi lang lata sisipain nito. Baka sisipain yung kanyang anino. Shout out rin kay Ma'am Berge Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo, tama na muna yung tawa. Sa kanyang mga apo, si Coco, si Martin at saka si Yore. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. Kay Ma'am Elisa Borby, maraming salamat. Shout out na rin kay Manny Tingko. Ganyan na lang ba tayo? Bakit sa dami ng kaso, andyan pa rin yan? Puro na lang tayo vlog, hintay ko results. Ala naman, wala pa rin pumapatol, gigil na gigil. Kasi ako, makita kung paano sumagot sa mga tanong. Hindi talaga ano yan. Ayun naman, hindi talaga sisipot yan, idol. Hintayin na lang natin at tutugisin talaga ito ng mga kapulisan. Matutugis din yan. Yung mga pinagtataguan niya, matutuntun din yan. Maniwala kayo sa akin, walang pwedeng makapagtago sa kamay ng batas. Mahaba, malaki ang kamay ng ating batas. Maliban na lang siguro, iwan ko lang sa panahon ngayon. Kaya nang balang umusga. At siya rin niya kay Ramel Sigubia, may distrito daw. Pahiya talaga. Sinabihan niya pa si Congressman Marcolita na nagpapakalat daw ng pinagbabawal na gamot sa kanyang distrito. Wala talagang alam. Si Congressman Marcolita, party list representative sa mga sektor yan. Tapos sinabi niya na itong si Congressman Marcolita nagpapakalat ng ganon sa kanyang distrito. Talagang bugok. Doon pa lang maniwala na kayo, mga subscriber ng Oto-Oto nitong si Epifanio Labrador. Lumayas na kayo dyan. Lisanin niyo na. Yung inyong iniidolo. Yun ang andito lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.